Makasaysayang impeachment. Sa pangalawang pagkakataon, muling na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, gaano karaming kongresista ang nag-impeach sa Bise? Cheryl, sa botong 257 na pabor, 25 ang tumutol at siyam na nag-abstain o hindi bumoto, inimpeach ng Kamara sa pangalawang pagkakataon ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, si Vice President Sara Duterte. Present sa pag-uumpisa ng pagdinig ang mga kaanak ni VP Sara, sina Congressman Pulong, Omar at Henry Duterte. Pero nag-walkout sina Congressman Pulong bago pa man magbotohan. Tumanggi rin silang magbigay ng pahayag. Sa kabila niya, nagbigay naman ng pagkakataon ng ilang kongresista o nabigyan sila ng pagkakataon na magtanong tungkol sa impeachment proceedings. Sumalang si House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro para depensahan ang kanilang report sa articles of impeachment. Pakinggan natin ang naging bahagi ng speech ni Congresswoman Luistro. Hindi tayo naghanap ng shortcut. Naghanap tayo ng katotohanan. At maging malinaw po tayo, ang prosesong ito ay hindi paghamak sa mga Pilipinong sumusuporta sa Vice Presidente. Gayunpaman, kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat dipensang inilabas ng kanyang kampo. Cheryl, apat ang inilatag na articles of impeachment. Article 1, yung maling paggasta ng confidential funds. Article 2, yung unexplained wealth o di maipaliwanag na yaman ng bise. Article 3, ang aligasyon ng panunuhol ng bise sa mga DepEd officials. At Article 4, ang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Sapat daw ito para litisin si VP Sara sa Senado. Isa sa mga bumotong pabor sa impeachment si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Narito ang kanyang pahayag. Ayaw natin sa lider na bilyonarya pala pero hindi nagdedeklara. Ayaw natin sa lider na kumukubra at naglalabada ng pera mula sa droga. The numbers do not lie. The majority of Filipinos want to start the impeachment trial and they want to start it forthwith. Who are we to stand in their way? Simula na ang paglilitis. Convict Sara now. Samantala, Cheryl, kabilang naman doon sa 25 bumotong hindi pabor o tumutol ay sina Congressman Kiko Barzaga at Paulo Marcoleta. Pakinggan po natin yung kanilang mga pahayag. Sara Duterte is our nation's most vocal anti-corruption figure, as she's the first one to reveal the massive flood control corruption in the 2025 budget and the involvement of former Speaker Martin Romualdez and Appropriations Chairman Zaldico. Anong klaseng kahipokrituhan ito? This impeachment process is not really for accountability. Sa gitna naman ng deliberasyon, nagtanong si Congressman Leandro Leviste tungkol sa alegasyon ni Senator Amy Marcos ng bigayan ng 2 million pesos na pondo sa mga babotong i-impeach si VP Sara. Bagay na agad itinanggi ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Panoorin natin ang bahaging yan ng sesyon kanina. Confirmed information that some members of Congress got 2 million pesos on March 18. And I just want to make it clear if this is true or not. We categorically deny any such allegation. No one should lose their benefits for their vote today. Cheryl, suspended na nga ngayon yung sesyon dito po sa plenaryo at kanina nga inanunsyo na inendorso na po ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado na siyang tatayong impeachment court. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Cheryl. Marian, sino-sino yung bubuo sa House Prosecution Team sa paglilitis ng Vice President Sara Duterte sa Senate? Yun nga yung inaabangan natin, Cheryl, pero hanggang sa ngayon, hanggang kanina, bago nga mag-suspend yung sesyon, hindi pa inanunsyo kung sino yung mga inelect na 11-man prosecution team o yung 11 kongresista na bubuo nga po sana dito sa prosecution panel na nakaharap sa Senado. Cheryl. May reaksyon na ba ang kampo ng Vice?
Yes, Cheryl, naglabas na nga pahayag yung kampo nga po ni VP Sara ayon nga po sa kanyang defense team. Aware naman daw sila dun sa naging botohan nga ng Kamara dito sa articles of impeachment at nasa kanila na raw dito nga sa mga complainant yung burden ng pagpuprove nga nung kanyang mga paratang na ayon po sa konstitusyon at handa na rin daw itong kampo ni VP Sara na humarap po sa paglilitis sa Senado. Cheryl. Maiba naman tayo, may reaksyon na ba ang mga kongresista dyan sa Kamara doon sa nangyari ngayon sa Senado? Cheryl, ang ilan pa lang sa mga nakita natin naglabas ng pahayag tungkol nga po dito sa palitan ng liderato ng Senado si Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Ayon nga sa kanya, sino man daw ang umupong leader ng Senado, giniit niya nga nakabantay mabuti ang publiko nga po dito sa paggulong ng impeachment proceedings doon sa Senado na tatayong impeachment court. Ayon pa kay Jokno, ginampanan na ng Kamara ang mandato nito sa konstitusyon at umaasa siya na gayon din yung gagawin ng Senado to forthwith convene as an impeachment court at umpisahan na nga po itong paglilitis oras na matanggap nila yung articles of impeachment laban kay VP Sara. At Cheryl, matatandaan ni ilang beses nang sinabi ni ML Party List Representative Leila De Lima at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na no choice po ang Senado but to convene as an impeachment court, lalo na doon sa mga nagpahayag na susubukan pang harangin itong pagko-convene ng Senado bilang impeachment court. Gate po nila De Lima, labag po ito sa saligang batas. Cheryl. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.